hapon po sa ating lahat mga kabayan. Nandito pa rin po tayo sa small community ng ating mga katutubong Aitas, kung saan sila po yung naapektuhan nung demolish time po mga kabayan. So few months pa lang po sila dito, no, ay unti-unting bumabangon, nagiba at nagkaroon ng trauma sa mga taong demolish po mga kabayan. Sakto po, talagang inugustoy ng Diyos na makapunta dito ng mga taong nangangailangan ng ating pagmamahal. Hindi man kalaki mga kabayan ating bibigay, pero alam kong 101% na malaking tulong po ito para sa kanila. Kaya masaya sila sa ating pagpunta at hindi na akalain na tayo ay makapagbigay ng pagmamahal at kasiyahan. Kaya sa hapong ito, bago dumilim, ay mayroon pa tayong huling bahay na pupuntahan bago tayo uuwi ng Yuli. Kaya tara po. Kasama pa rin po natin sa Rakyu TV. Please bisitahin, supportahan po natin. So meron tayo nakitang bahay sa paanan ng bundok ko mga kabayan. Yan po yung ating pupuntahan. Oh, may batang dumididi. Oh, siguro apo niya, anak niya. Hindi natin alam kung sino po yung nakatira dyan. Bata ba or matanda ba? Nakaupo lang dyan. Tapos may dala-dala kong hello. Wow, kasi ito naman ang bahay. Ang tatay. Ang tatay? Ay, ayun. Hi po. Magandang hapon. Anong pangalan niyo po, tay? Francisco. Si Tatay Francisco. Kanino po yung anak nandiyan? Apo. Ay, apo niyo. Ilang taon na po si Tatay Francisco? Oh, Ilang taon na po kayo? 70. 70. Sino kasama niyo po dito? Ayun na lang ako. Saan si nanay? Nagtatrabaho sa bukid. Eh, bakit hindi pa po umuwi? Mamaya po. Mamaya pa. Anong trabaho ni nanay doon? Tatanim. Ng Mga mulay. mga gulay. Bakit hindi po kayo napasama? May nanaw sa lakaran. Ay, ibig sabihin si nanay na yung nandoon sa bukid. Kayo na nag-aalaga sa apo nyo. Tapos si nanay na ang nagtatrabaho. Ilang taon na po si nanay? 30 pa lang. 30 years old. Hindi naman niya. Nanay. Nanay niya. Nanay niya. Anak niyo? Ha? Anak niyo po? Anak ko yung nanay niya. Apo ko na ito. Apo niyo. Yung nanay niya, nasaan naman po? Yung nagtrabaho? Nagtatrabaho. Yung asawa niyo po, nasaan? Wala na. Patay na. Okay. Mas So, patay. nasaan po yung tatay niya? Sa ako na. Ito sa Bisaya. Nasa Bisaya. Nakapag-asawa ng Bisaya. So, kayo ang nagbabantay. Nagtatrabaho yung nanay po niya. Nasa bukid po ngayon. Anak niya? Yung anak niyo po. Tapos, kayo mahinyan na. Kayo na lang ang nagbantay sa apo niyo. Tapos siya ang nagtatrabaho. Ayaw na ako lumaw. Ayaw na. Binabawal ako eh. Tama. Buti naman. Makakanya. Collapse ka kami. Opo. At least, masaya naman ako sa balita. Mapagmahal na anak. Kasi siya yung nagtatrabaho. Hindi na baling ikaw magbantay sa anak niya. Basta siya ang magpagod, siya magtrabaho para sa inyo. Tama lang po yon. May hika po kayo? Wala. Wala naman kayong sakit? Malabo yung Mata nyo paningin. Dahil sa init po yan noon na kasagsagan nung kayo malakas pa. Puro trabaho na sa nakabilad palagi sa init sa araw. Kaya unang maapektuhan yung paningin natin. 'Di ba? O kumusta ang buhay, Tatay Francisco? Tumbuhay na. Wala kang maani. Wala kang pambili ng bilas.
Pero dati po, nung malakas kayo, ano po yung ginagawa niyo? Yung malakas po kayo. Nung malakas ako, nagtatrabaho ko din sa Clark. Anong trabaho niyo po sa Clark? Maintenance. Oh, maganda ang trabaho po pala ninyo. Maintenance. Medyo okay yung sweldo. Okay din. Oh, tapos, Wala. Dahil pinahinto na ako dahil mahina na. wala na raw. Mahina. Ito yung ano mga kabay na sinasabi ko. Kapag medyo malakas pa tayo at nagtatrabaho na meron tayong kita, huwag natin kakalimutan na magtabi-tabi tayo. Kahit kunti. Tabi, tabi, tabi. Para pagdating ng panahon na hindi mo na kayo magtrabaho at mahina ka na at halimbawa, hindi pwedeng hindi tayo magkasakit. Habang nabubuhay tayo, talagang pagdaanan natin na magkasakit tayo. So ngayon, pag meron kang naipon kunti-kunti, na itabi kunti-kunti, mayroon tayong dudukutin. Pambili ng gamot, pambili ng vitamins, at iba pa. Yung ganun. Ang dami-daming mga OFW po mga kabayan na nakasalamuha ko, nakakausap ko, na yung bang tudo-tudo yung trabaho na doon, tapos pagdating din dito sa mga kaanak sa Pilipinas, tudo-tudo din ang bigay. And then, tumanda na sila doon sa ibang bansa. Pag uwi dito sa Pilipinas, kawawa. Wala silang ipon. And then, pagdating ng panahon na sila naman nangangailangan, yung mga taong tinulungan nila, yung mga anak, yung mga kamag-anak, yung mga pamangkin, yung mga kung sino pa dyan, ay hindi niya malapitan. Tama? Naniniwala po kayo doon tayo. Dahil ako, yung sahod ko, basta lumapit lang yung mga bata. Binibigyan nyo. Isang dahil sila. Ngayon po, Ngayon, wala na. oh, Parang wala na akong wala ka ng silbi sa kanila. Dahil wala ka ng pakinabang dahil hindi mo na sila nabibigyan. O, di ba po mga kabay, kasasabi ko lang, kasasalita ko lang. Pero proven ni tatay na nangyari din sa buhay niya, sa sarili niya. Kaya, hindi masama. Very good ang tumulong ng tao. Pagpalain ka ng Diyos na tutulong ka ng tao. Pero please, huwag kalimutan ang sarili na mag-iwan. Dahil bandang huli, ikaw din ang iiwan sa mga taong tinulungan mo. O, diba? So, uuwi mamayang hapon pa. Ang sipag po pala ng anak yung babae. Tatay, iniwan man ng asawa, pero tuloy ang buhay dahil may anak. Sa katunayan, meron ngang pambili dahil may gatas eh. Tinimpla Diba? natin tatay kanina. Oh, 'di ba? May gatas eh. So ibig sabihin, tuloy ang buhay. Naghanap buhay para sa anak at para kay tatay. Ako na natutuwa doon sa anak niyang babae. Hindi yung pag iniwan ka ng asawa mo o namatay ka ng asawa mo, ang unahin mo pag-aasawa ka agad. Pero hindi mo inasikaso yung anak mo. 'Di ba? Pumunta ka na kaagad sa next chapter ng buhay mo, pero yung obligasyon sa anak mo, iniwan mo sa tatay mo, o sa lolo mo, o sa magulang mo. Yun ay big wrong. O, diba? Okay, sige tatay, sa hapong ito, meron kaming pagmamahal. Pasok, mga chismosa, chismoso. Wala na pinding. Dancer tayo ngayon ng ano. Ayan. Tatay Francisco, meron ka ng bigas at groceries. Bukod pa riyan ay meron ka pang pambili ng ulam. 1,000. thank you po. Malaki ng tulong kayo sa Panginoon. Salamat po, Tatay Francisco. Masaya po kayo sa pagbisita namin, Tatay Francisco. Mas, Hindi po kayo na-disturbo. ano, Hindi po kinaingayan sa amin. Okay lang po sa inyo. lagi ako sa Manila. Nasanay na po kayo Mahirap ako rito. Doon yung mga sa maingay. anak ko. Oh, yan. May gatas, Maraming biscuit salamat ulit. May gatas. po. May mga gatas na dyan. Tamang-tama. Gatas ni Baby. May pagkain na merienda dyan. Mga dilata at iba pa. Oh, kaya maraming salamat po. Very generous sponsor. Mapagmahal na sponsor. Walang iba. Ma'am Rixie Cortez Hardiliza from Dili City, California, sa inyong pagmamahal mula noon hanggang ngayon.
Salamat po sa inyong pagmamahal. Ayan, isa si Tatay Francisco na mapalad sa hapong ito na nabigyan ng biyaya. Ayan, nahiya lang. Okay, sige Tatay Francisco, mayroon po ba kayong alam na kanta na pwede nyong iparinig po sa amin? Wala po kayong kanta. Medyo... Ano po kaya ang natatandaan nyo sa tingin nyo po? Ano yung natatandaan nyo? Kahit kunti. Ano natatandaan nyo pong kanta sa kinakanta nyo po noon? Wow! Victor Wood. Wow, magbuhat ng lisanin ko. Maestra, music. Okay lang po. Wow, galing. Nay, sab Alabira. Ganda naman ang kanta niya po, Tatay Francisco. Hanggang ngayon ay meron pa rin kayong tinatago. May ibubuga pa rin. May ilalaban pa rin. Kaya pa rin tapatan yung ating tatlong Marias. Sa araw at sa gabi, may ilalaban pa rin. Oh, wow! Oh, ano pa po, Tatay? Victor Watt. Ang galing nun ha. Po? Pearly Shell. Wow, ang ganda nun. Hala, Bira, gitarista. Birada. Yan. Sa indasan, sa relasyon, my heart is around you, for I know there's for it began once of finally the God of for you. Pero pinarinig kong fingerless sabi sa Pearly shell from the ocean, shining in the sky, shining in the blue. Pasensya na po mga kabay kasi syempre kasama na rin kami sa na-demolish. Kaya pati litra, pati gitarista na-demolish ng mga pag na-demolish yung nagkanta, pati gitarista matik yung demolish din siya. Kaya minsan ayusin yung tono mo ah. Ay, Mami D,
continue mo na yan, Perlish. Oh, go, banat. Kaya mo na yun. Oh. Me now and forever. Okay, Mami D. At least Mami D, nanay ni. Very original. Oo. At saka marami natutuwa sa mga kanta niyo. Alauna ng hapon, nang tayo ay magkita. Alauna ba ngayon? Alas 6 na? Tama. Alauna ng hapon, nang tayo ay magkita. Alas 2 naman ang tayo ay magkakilala. Alas 3 ang ikaw ko, giliw mahal kita. Yung punto, alas 4, nung sumagot ka. Alas 5 nang tayo magkipanan magtatampo. Upang ipadama ang tunay na pagsipo. Ngunit ako yata, sa'yo ay nabigo. Ang pag-asa nitong amang puso sa'yo ay naglalaw. Alas 6, alas 7, hinihintay-hintay kita. O dilim nitong gabi sa puso ko'y bumalisa. Nang hindi ko malaman kung napapalo ka na. Aking mahal sa buhay ko hanggang ngayon wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Kaya ngayon ang orasyon sa tuwing aking naririnig ay parang nanunumbat ang orasyon ng pag-ibig. Pagkat ito'y aking puso sa loob ng aking dibdib ay tila ba orasan din. Nasawian bawat dinggin. Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Ano naman tatatlo ba? Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Hanggang mamatay ka. Ang ganda yung kanta na yun, ha? Oh, tamang-tama kasi alauna tayo pumunta dito. Tapos inabot na tayo ng alas 6 ngayon. Oh, may tawag nito, may reply diyan si Tatay Francisco sa ano mo hanggang alas 6 sa'yo, di ba? Sabi ni Tatay Francisco, alas 7 ng gabi, ikay magpaiwan na. Alas 8 ng gabi, tayo ay magsundutan na. Alas 9 ng umaga, lupay-pay ka na uwi. Tatay ko, nasaan ang nanay? Oh, Bakit bumabol. nasira yan? Katama. Sige, go lang. Oh, tatay, maganda yun, tatay. Tatay ko, nasaan ang nanay? Di ko nakikita sa ating tahanan. Alam mo anak ko, ang mahal mong nanay. Kanyang pag-alis ay di ko kagustuhan. Tatay ko, kay lungkot ng buhay. Di ko nakapiling ang mahal mong nanay. Naririto naman ang mahal mong tatay. Lahat ng sandali ay handang dumamay. Inantok yung bata. Bakit? Oh, naiyak si tatay sa kanta mo. Kasi siyempre, nanay, tatay. Opo, ulila na siya. Pare-pares ko yun. Kahit kapatid mo na. Totoo yun. Na ano si tatay, Ano rin ako, ulila na siya. Tapos yung Yun anak ang niya ngayon, wala narinig naman ko si Baby tatay. Jem. Ay, yung apo niya ngayon, wala ding tatay. Si Baby Jem, narinig ko noon, nung kumakanta na senior. Yun. Sino po ang singer noon? Yung bata na matanda na siguro, si Baby Jem. Naging inanong ko yun, tinimsong ko yun. Tama, nandito naman pala ang tatay ko. Nalungkot po kay tay kasi naalala niyo po Yun na ang wala kay inanong ko, tatay. magulang. Ulila na po kayo. Pinagtimsong ko yan. Yawa ito. Kasi ganyan palang ang kapatid namin, bunsong babae. Naglalaro tapos maya-maya pupunta sa nanay yung dede. Yun, naging timsong ko yun. Tatay ko. Totoo naman. Hindi kami ginabayaan. Kaya nga lang, yun, nag-asikaso ng stepmother, naiya kami, hindi na kami nakapag-aral. Ibig sabihin po, Tatay Francisco, maliit pa lang po siya, iniwan ng tatay niya. Tapos kayo na po nagpapalaki habang nagtatrabaho yung kanyang nanay. Pero asog. Wow, ang galing ni Tatay Francisco, no?
Napakadakilang tatay sa mga anak niya at napakadakilang lolo sa mga apo niya. Okay, sige. Maraming salamat po muli, Ma'am Rexy Cortez Ardeliza from Daly City, California. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. God bless you more and good health always po. Bye-bye po, Tatay Francisco. Bye-bye, B. May gatas ka na dyan, may merenda ka pa, ha? Okay. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.